Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba-ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Ako po si Mares Cotto. Paano ka nag-umpisa sa advocacy? Actually, ang agriculture na pinag-uusapan natin ay kasama sa mga agenda ng aming administrasyon sa barangay. Sapag kami ay totally dependent sa quarry. Pero siyempre tayo nasa agricultural country na ang pinaka-main natin ay agriculture. Lalo na ngayon na kukunti na lang yung mga farmers natin sapagkat tayo biktima din ng lahar na kung saan kukunti na lang yung mga lupang pwedeng ma-cultivate ng mga farmers. So ito ay magiging magandang suporta kung sakali mang mawala na yung quarry industry sa aming lugar. Meron kaming other source na pagkukunan ng pondo sa aming barangay. Mahabang kwento sa politika. Pero actually, siguro sabi nga ng mayor namin, gusto kong hiramin yung salita niya na ito marahil ito ay destiny rin na hindi naman natin pinangarap pero nasa dugo na natin siguro hanggang ngayon nandito pa ako na manalo-matalo, andito tayo siguro nandun na rin yung desire nating makatulong sa kamukha nating maliliit na kabarangay. Kaya nakapasok tayo dito kasi napipil naman natin na naniniwala sa atin ang mga tao. Siguro po, alam naman ng mga tao na wala naman tayong pera. Alam naman ng panahon ngayon, lahat ng bagay magiging pinaka-main lang, dapat may pera ka. Pero ako, ever since na mahabol ako sa politika, talagang hindi man nakakayang sabihin, talagang wala akong pera. Pero ito po ang may pagmamalaki ko na yung mga kabarangay namin, naniniwala ko na sila ay nandoon pa rin sa katayuan na kung saan na kahit wala kang pera, pwede kang manalo. As long na they believe in you, na maniniwala kang makakaon sila at makakatulong kanila sa kanilang araw-araw na pangkabuhayan. Marami tayong priority ngayon dahil ang aming barangay ay as of now ay nade-decline na yung main source namin, which is yung buhangin. So kailangan namin buhayin yung ibang dating naging pagkabuhayan ng barangay, which is the agriculture. Pero nangangailangan tayo ng tulong hindi lamang sa local kundi sa national sapagkat kailangan din natin yung kanilang, alam mo na ngayon, nasa modern technology na tayo. Kailangan tayong i-upgrade din natin yung sistema natin. At magagawa lamang natin yun kung may upgrade din yung kaisipan ng mga farmers natin.
na sa tulong ng mga NGO at sa mga kinaukulan. Bagamat namatay po, hindi sabihin na humina yung industriya ng agrikultura sa aming bayan, dahil sa area namin na kami nalahar. Pero ngayon, dahil kasama na po sa agenda namin ng council, yung pagbibigay namin ng buhay sa agrikultura, ito'y means ng food production, lalo na po kami. Marami kaming mga, napansin ko sa mga squatters namin na halos marunong sila sa agriculture. So ito isang kadahilanan siguro na nasabi ko sa kanila na wala akong masyadong ideya sa agriculture. But isang alam ko lang, if we can make some communal farming, kung mayroon tayong area dyan, ipunin natin yung mga kabarangay natin na marunong sa agriculture, mag-alaman, and then ipoprovide natin yung necessary kailangan nila, kumuha ng binhi at saka ng fertilizer o ng patubig. And then, yung product nila, sabi ko, sa maiksi kong kaalaman, baka pwede natin ikuha ng market yung kanilang mga produkto at para binigyan na rin natin sila ng kabuhayan. At ngayon, lalong gumanda dahil nandiyan na po yung ating mga kaibigan na tutulong sa atin. So, ito ay siguro isang pasimula na magandang simulain upang dito sa barangay nito magmumula isang modernong pagmagsasaka. Ang mga kabataan ngayon ay nakapokus sila sa teknolohiya. Sa modernong kapanahunan natin, usually sila ay nakatingin sa mas malalim, nakalimutan na yung main, pinopromote ng ating national government ang agriculture. Pero yung walang trabaho, siguro ang masasabi ko lang, kung ano yung nasa laylayan, kung ano yung pinaka malapit doon sa kung anong available na sa community. Huwag silang manginayang na i-grab yun. Kung anong opportunity nandoon, just grab it at doon magpapasimula ang mga pangarap. Yun lang po. Sana po kung sakali man at maging matagumpay po itong, ako naniniwala maging matagumpay po itong aming programang ilulunsad sa aming barangay. Hindi naman masama na kopyahin natin yung kung aling barangay ang nakapagpasimula at nakapagpaganda sa kanilang kabuhayan. Hindi naman nakakaya nito ay ating gayahin at magtulungan tayo kung ano po yung may tutulong ninyo sa amin. Kami po ay willing tanggapin po yun. At kung kailangan po ninyo ang support ng aming barangay, kami po na taga-Malibog Pasig ay willing din po makipagtulungan sa bawat isa, lalo po sa ating local government. Abangan at huwag palampasin ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon dito sa Agri Chikahan at iba pa.